So guys, welcome back sa aking YouTube channel. And for today's video ay mag-share po tayo ng tips para tayo ay makatipid sa pag-aalaga ng baboy. So meron kaming problema dito sa aming lugar kung saan ay bumaba po yung presyo ng baboy. Nakikita natin yung problema dito kasi yung presyo ng feeds ay hindi bumababa. Maintain po yung presyo, pero yung bili nila ng kilo ng baboy ay bumaba. So napag-isipan natin na magtipid at paano hindi tayo gumastos ng malaki sa pag-alaga ng baboy. So meron akong mga tips na i-share. So una na tips ay kung halimbawa tayo ay nagpapakain ng baboy ng pure feeds. So wala naman tayo ngayon sure na buyer. So ang naisip ko ay gawin nating semi-organic yung pag-alaga dito. Imbis na ibigyan natin sila ng pure feeds, pwede natin silang pakainin ng mga organic na pagkain katulad ng ipil-ipil. Yan po ang una kong pinapakain dito. So pinapakain ko na sila ng kangkong or ibang mga dahon na kinakain. So makatipid tayo dito dahil hindi naman natin to binibili. Yung mga ipil-ipil makikita natin yan dito sa paligid, bigyan ng part. So meron kami ditong 4 na baboy. Yan ay magiging breeder at saka ito ready for dispose. Saka may dalawa ako dito na litsunin. So medyo malaki-laki na sila, mga 35 pataas na siguro yung timbang nito. So yun ang unang pinapakain ko sila, yung ipil-ipil. So pangalawa, yung feeds nila, imbis na mag-consume sila ng 1 kilo sa isang araw, so ginagawa ko lang kalahati. Yung ginagawa ko ay pag magpapakain po ako ng baboy, magbibigay ng feeds, ay hinahaluan ko po ng rice bran. So ito yung ating feeds na pinapakain. Ito ay Pegrolac grower feeds. So nasa 42 to 44 yung per kilo. So pag magbigay ako sa kanila, nung nakaraan ng nagbibigay ako ng 1 kilo, ngayon ay kalahati na lang kasi meron tayo ditong nabili na yung bintahan pala dito ng ipa, itong rice bran. So ipa nasa 400 to 600 per sack, depende sa nagbibenta. Kasi pag bumili tayo sa middleman, nasa 600 na, pero pag tayo pumunta doon sa gilingan, nasa 400, makukuha natin 400. So hinahalo ko po ito sa sa feeds. Imbis na nung nakaraan na pure feeds yung binibigay ko, hinaluan ko na ng rice bran kasi wala pa naman tayong sure buyer. So kung hindi natin gawing organic yung pag-aalaga sa kanila, malaki yung gastusin natin. Kasi habang tumatagal yung pag-alaga natin ng baboy ay lumalaki din yung gastos natin. So ito yung isa na isip ko na mga mayroon din isang pinapakain namin dito, yung banana trunks. So yung katawan ng saging na medyo bata pa, yung ini-slice namin at saka ini-slice namin ng maliit. Hinahalo namin sa rice bran at saka konting feeds lang. Kasi kung may sure buyer na tayo, doon na tayo magbibigay ng pure feeds kasi sure naman na makukuha kaagad at mababawi natin yung gastos natin doon sa feeds. Kung dito ay wala pa namang sure buyer, so naisipan ko tong silang pakainin. So ang pagpapakain ko sa baboy sa umaga ay feeds at saka rice bran. Sa alas 10 to alas 11 ng tanghali ay pinibigyan ko sila ng ganito, mga dahon. And then pagdating ng alas 3 ay pinapakain ko ulit sila ng kung mayroong kangkong o mayroong mga ibang dahon na makikita natin dito. Kung wala ay dito talaga yung ipil-ipil, kasi ipil-ipil ay makikita na yan dito sa paligid. So hindi natin kailangan pumunta sa malayong lugar, dito lang ng mga part paligid mayroon mga ipil-ipil. So yung binibigay ko. So sa isang araw ay 2 beses po ako magpakain ng feeds na may halong rice bran. Ang 2 beses din ako nagbibigay ng ipil-ipil.
So far ang nakikita ko dito na magandang resulta sa pagpapakain ng ipil-ipil, yung dumi nila hindi masyado maamoy. Para siyang kasi yung nagko-complement yung amoy ng medyo yung tawag dito sa amin yung parang malangto, yung parang may amoy siya na matapang yung ipil-ipil. At saka based on my research, ang ipil-ipil ay rich in protein. So napaganda siya sa pag-build ng muscle ng baboy, yung laman. Kasi mayroong mga baboy na malalaki sila tingnan, pero yung taba lang yung malaki. Pag tinimbang natin, mas daig sila ng maliliit tingnan pero solid yung kanilang katawan, which is naalagaan natin sila sa pagbibigay natin ng protein or protina sa baboy. So yun ang mga yung mayroon pa kaming ibang pinapakain dito, yung dampalit, yung parang tanim siya na tumutubo sa malapit sa dagat or sa mga fish pond na ganyan sa mga gilid. Pero hindi ko pa alam kung anong tawag doon sa English or sa Tagalog. Sa tinatawag na dampalit. So yun yung mga alternative na organic na pagkain namin sa baboy para makatipid tayo sa feeds. Kasi kung bibigyan natin siya ng pure feeds, so malaki yung gastusin natin. So estimate ko dito 2 months sa pag-alaga ko, 3 sila nabenta ko na yung isa in good price din. So umabot yung gastos ko sa kinumpute ko na sa 7,000 mahigit sa 3 baboy sa 2 months ko na pag-aalaga. So kung halimbawa bumaba yung presyo ng bilihan ng baboy, lugi talaga tayo, parang nag-alkansya lang tayo. So na-compute ko sa 3, kapag naibenta ko yon, 7,000 yung aking gastos sa feeds. Wala na nga yung kasi ako naman yung nag-aalaga at mama ko lang din yung nag-aalaga dito. Wala na yun wala nang bayad doon sa nag-aalaga. Yung lang sa feeds consumption lang talaga 7,000. So na-compute ko ang kikitain ko sa isang baboy kapag yung presyo ng baboy ay medyo regular yung presyo, hindi mababa, hindi rin masyadong mataas, ay meron akong tubo na 1,500 to 1,700 yung tutubuin natin. So maganda na yun. Pero halimbawa pag bumaba yung presyo ng baboy, ay lugi tayo. Hindi naman sabi na lugi, pero yung parang nag-ipon lang tayo. So pag natin yung effort natin sa pag-alaga, doon tayo malulugi. Pero siyempre pag tayo lang nag-aalaga, ay yung atin na lang kukwentahin na gastos yun sa feed consumption. So yun ang mga alternatibo ko na pagkain, semi-organic yung tawag ko dito, kasi nagbibigay din tayo ng feeds. Kasi kung magsabi tayo ng organic, it means wala tayong binili na commercial feeds or hindi natin ginastosan ng malaki. So yung pinapakain ko dito ay number 1 yung rice bran, hinahalo sa feeds. Ipil-ipil for snacks, parang nag-i-snack din sila. So alas 10 at saka alas 3 ng hapon. Yun yung ipil-ipil, at saka minsan kangkong, or minsan ay dampalit. Yung sa susunod ko na video ipiplex ko yung sinasabi ko na dampalit para makikita nyo rin. So yan lang muna yung maibigay ko na tips. Sana ay nakatulong po tayo. Hindi man po tayo expert pagdating sa pag-alaga ng baboy, pero based on our experience and ating natutunan at naririnig din sa mga nagbababoy, ito yung ating mga nalalaman at mga na-share dito sa social media. Maraming salamat and see you on my next vlog. Thank you and God bless.